Hello guys, kamusta po? Nakita niyo na ba tong news galing mismo sa ABS-CBN kay Cheese Escudero? Ito, pakita ko sa inyo guys. Yan. So kung nakikita niyo dito, sabi ng ABS-CBN News Update just today, the COMELEC's Political Finance and Affairs Department terminates investigation versus Senator Francis Escudero and government contractor Lawrence Lobiano over his 30 million campaign donation to the senator during 2022 election. Ang saklap, no? Actually, napaka ano sa Omnibus Election Code, saktong-sakto yung nakalagay na yung definition na kung ang isang tao ay contractor, government contractor, okay, ng government contractor or contractor ng gobyerno, ay bawal ho mag-donate ng kahit anong halaga, kahit 10 piso, kung ano man yan, di ba? Sa mga kandidato na gustong maging senador, ah, presidente, vice president, kahit anong government position, di ba? Nung campaign itong election campaign. Kaso nga lang, parang ginagago tayo dito eh. Imagine niyo na sa batas na nila, okay? Ito, sabi ng sa news dito, COMELEC's PFAD writes the office recommends termination of this investigation as there is no evidence to support a complaint that Section 95C of the Omnibus Election Code was violated by respondents Lubiano and Escudero. Now, guys, ipapakita ko sa inyo base dito sa ito. Yan. Ito ay source information galing sa Supreme Court e-library. So, pwede nyong pumunta dito, okay? At hanapin niyo lang yung section 95. Okay? Yung section 95 ay nandito dito sa taas. Okay? At sabi dito, prohibited contribution. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. Kasi ang sinasabi nila sa base sa kay Cheese Escudero, yung dinonate ni Lubiano ay hindi po gamit yung pera ng company ni Lubiano. Okay? Ano daw, ang ginamit daw na pera para i-donate kay Cheese Escudero ay yung actual na personal money ng tao. So naniniwala ka ba sa dahilan nila? At ito ay pinanigan ng COMELEC? Di ba? Parang kabobo-bobo. Bakit ko sinabi na bobo? Sabi dito, directly or indirectly. So, kung directly, let's put it an example like kung ang isang contractor ay nag-donate gamit ng, let's just say, kung sinasabi ng, sa halimbawa, yung pera ng company ay ginamit para sa donation sa campaign ng isang kandidato, yan ay directly. Okay? O kaso, yung sinabi, ang ginawa niya ay indirectly. Ayun ang kanyang dahilan. Bakit natin sinabing indirectly? Sabi ni Cheese, tsaka yung si Lubiano, personal money na daw. So, ayon mismo dito sa batas, Omnibus Election Code, directly, indirectly, hindi naman to kailangan maging eksperto ka, maging lawyer ka, di ba? Hindi naman to kailangan maging scientist ka para malaman mo talaga yung actual na desisyon. Di ba? So, parang ginagago tayo ng ng COMELEC. Ano to?
Parang ano parang merong parang mina-magic tayo 'di ba? Nakakainis eh. I mean, imagine niyo no, nasa batas na kahit sino man tao kayang-kayang intindihin ito eh, 'di ba? 30 million tapos yung company ni Lobiano ay contractor tapos siya yung may-ari, 'di ba? Ano pang ano pang ano pang dahilan para hindi matanggal si Chis Escudero, 'di ba? Oh. So ano sa tingin niyo? Para sa akin parang ano wala eh. Ano tayo, pinagloloko lang tayo dito eh, 'di ba? Okay. Pero kung meron kayong any suggestion or comments, guys, please paki-comment sa ating comment section. Now, there's another way, if I remember, na matanggal si Cheese, yung kasong ikakaharap niya. Meron daw, pagkakaalam ko, sabi ni Ombudsman, Boying Remulla, meron daw money trail na nagtuturo kay Cheese. Okay? At papakita ko sa inyo guys. Dito, punta tayo dito. From YouTube. Kopiko Supremo, matapang, pero suabe. May nakita umanong money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Chis Escudero batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, Jam Garner, Jam! Ayan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project, nadiskubre ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Francis Escudero na dating Senate President ang inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget insertion. Oh, there you go. O kung hindi man matuloy itong hindi ito ma-reconsidera yung sa COMELEC, sana malang dito matanggal si Chis Escudero, 'di ba? Meron ng CCTV na pumunta siya ng House of Representative at siya yung Senate President na merong insertion. At hindi yan normal, sabi ng mga tao sa gobyerno na yung Senate President ay makikialam sa budget, 'di ba? Sa BICAM. At sana man lang mas kahit na dito man lang matanggal ton si Cheese, 'di ba? Ang klarong-klarong violation dun sa Omnibus Election Code. Tapos ang ginawa hindi daw. Kakatawa, 'di ba? Okay, so guys, yan na muna tayo. Kung meron kayong suggestion, please paki-comment, and if you like this video, please hit the like, subscribe button. Like and subscribe button. Salamat po sa panonood, and I'll see you sa susunod na video. Salamat po.